Wow! Mukhang masarap yun ah. Gawin natin. Let's go! So tanggalin lang muna natin to dito. Ayan. Ito na yung pinakamalaki na nakita ko. Tignan mo, budol sila. Kuha lang tayo ng water. Tapos hugasan lang natin siya. Medyo matrabaho to guys. Lagay lang natin dyan. Ayan. So para ma-achieve natin yung nasa video, so next natin gagawin, ilalagay na natin ito sa freezer for 24 hours. So lagay lang natin, babalikan natin ito bukas after 24 hours. Day 1. So i-check na natin. Ayan, sobrang tigas niya na. So after 24 hours guys, eto na yung pear natin. Ayan. Para na siyang bato. Ayan, sobrang tigas niya na. So next natin gagawin, ibabad lang natin siya sa tubig. Ayan. Ibabad lang natin siya. Ayan. So after 3 hours, ganito na yung kulay niya. So tanggalin lang natin sa tubig. Ayan. Tapos ibalik ulit natin sa freezer for 24 hours. So ibalik lang natin sa freezer ulit. Day 2. So check na natin. So eto na yung pear natin guys. As you can see, medyo nagbabrown na siya. So after 3 hours guys, ganito na yung kulay niya. So mas dark na siya compare kahapon. Ayan, kita nyo naman. Tanggalin lang natin siya sa tubig. Ayan. At malambot na din siya. Feeling ko sobrang juicy na nito sa loob. So ilagay ulit natin siya sa freezer for 24 hours. Let's go! Ibalik lang ulit natin. Day 3. So check na natin. Wow, so ganito na siya. So eto na yung pear natin guys. Grabe, sobrang tigas na nito. Sobrang excited na talaga akong matry ito. So ibabad ulit natin siya sa tubig. Ayan. So ito yung kulay niya. Ayan. Compare nung day 1 at saka day 2. Ayan. Ito mas dark na siya. Sobrang excited na akong matry ito. So ibabad ko lang to for 3 hours. So after 3 hours, eto na yung finished product natin guys. Eto na yung pear natin. Sobrang sikat nito sa China guys. Finally, matatry na din natin siya. Taste test. The moment of truth. Let's go. Ang sarap. Wow! Totoo nga na sobrang daming juice niya sa loob. Mukha lang siyang weird, mukha siyang sira, pero ganoon talaga. Wow! Siguro kung i-shake ko to or i-blender ko to, madami akong juice na makukuha. 3 days pa lang to ha. How much more kung 5 days ko yung ginawa. So try naman natin to. Tignan nyo kung gaano kadaming juice to. Yan o. Kita nyo yan? Diba? Tapos ang sarap nito, lagyan mo ng ice para malamig. Diba? Lagyan lang natin ng ice. Ang sarap. Lasang sito. Hindi ko ba alam. Yung sito apple, baka ganito nila ginagawa to. Mas masarap nga siya kapag malamig. Walang biro, ang sarap. Parang gusto ko pang gumawa na madami. Gagawin ko lang juice. Ang sarap! Wow! Pwede pala yun? Sige, gawa tayo ng gulaman na soft drinks. Let's go! So, nung napanood ko yun, na-curious ako at na-challenge ako kaya gusto ko siyang gawin. Ayan, so, tanggalin muna natin tong laman nito. Ayan. Tapos, tanggalin lang natin to. Tapos, eto naman. Na-curious ako kung anong lasa ng gulaman na nasa bote. Tanggalin lang natin to. Set aside lang natin to at prepare na natin tong gulaman natin. So, unahin natin tong green na gulaman. Lagi ko itong napapanood kaya na-curious ako kaya gusto ko siyang gawin. Tapos maglagay lang tayo ng warm na water. Haluin lang. Tapos maglalagay lang tayo ng sugar. Isang scoop lang.
Haluin. So, nagpakulo na ako ng tubig kanina, tapos nerest ko lang to para hindi siya masyadong mainit. So, maglagay lang tayo dito. Haluin lang natin. So, ready na yung gulaman natin. Ilagay na natin siya dito. Ayan. Yan. So, punuin lang natin. Ayun. Tapos, sarado natin. So, eto naman yung gawin natin. Lagyan lang natin ng warm water. Lagyan natin ng sugar. Haluin lang natin. So, dahan-dahan lang kasi medyo mainit pa to. Pero hindi na siya sobrang mainit. Punuin lang din natin to. At isarado lang natin. Wait lang, ano pa itong nakuha ko? Nakakuha ko ng K. So, ito yung mga ginawa natin pero hindi pa siya pwedeng kainin kasi kailangan muna mag-set yung gulaman natin. So, palamigin muna natin siya at babalikan natin siya mamaya. Let's go! So, ilagay natin siya dito sa cooler na may ice. So, ilagay lang natin. Ayan, marami tong ice. Takpan lang natin. Ayan. So, after 3 hours, feeling ko ready na siya. Feeling ko nag-set na siya. Sobrang excited na ako. So, unahin muna natin ito. Okay? So, ito na yung pinaka-crucial na part kasi tatanggalin na natin to. Grabe, kinakabahan ako. Sana hindi to epic fail. Push lang natin. Oh! Wow! So, hindi ko na tatanggalin dito sa baba para tumayo. So, ilalagay na natin to. Tong logo niya. So, eto na yung unang nagawa natin, guys. Grabe, sobrang natuwa ako kasi hindi siya epic fail. Ayan. So, eto naman, buksan naman natin to. Ayan. Okay. Okay. Oh. Wow! Look at this. Tapos, lagay na natin to. Ayan. So, meron din pala akong ginawang Coke kanina, guys. So, eto na yung finished product natin, guys. So, unahin natin tong Coke. Ayan. Taste test. The moment of truth. Let's go. Lasang gulaman. Ang sarap. Mmm. 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 Woo! Taste test. The moment of truth. Let's go. Sarap. Lasang gulaman. Mm. Taste test. The moment of truth. Let's go. Mm. Muy suavecita, cremoso. Ice cream na nasa baso? Sige, gawin natin. Let's go! So, kailangan natin ng condensed, Nestle cream at chocolate. Maglagay natin ng mainit na tubig. Lipat lang natin dito. Ayan, tapos ibabad lang natin dito hanggang sa matunaw yung chocolate natin. Tapos ibabad lang natin. So, ayan, nagme-melt na siya. So, ayan, natunaw na yung chocolate natin. So, i-prepare na natin itong mga cups natin. So, gupitan ko lang yung tip nito. So, depende na sa inyo kung paano nyo i-melt yung chocolate. Kanya-kanya tayo ng diskarte. Pero ako, ganito yung gagawin ko para hindi ako mahirapan. So, ang goal natin ay malagyan siya ng chocolate lahat. Parang ganito. So, nalagyan ko na ng chocolate yung cups natin. So, ilagay muna natin to sa ref para mas mabilis mag-set. So, pasok muna natin siya sa ref. So, habang hinihintay natin na tumigas yung chocolate natin, so, prepare muna natin to. So, bali, ito yung magiging ice cream natin. Dalawahin na natin. Tapos maglagay tayo ng condense. Haluin lang natin. So optional na to, maglalagay tayo ng Oreo. Kinrush ko na pala to. Tapos haluin natin. Para na siyang cookies and cream na ice cream. Tapos i-mix natin siya hanggang sa mag-double yung size niya. So, ayan, kapag ganito na nag-double na yung size niya, pwede na to. So, nagdagdag lang pala ako dito ng 2 Nestle cream kasi parang kulang siya. So, ito na yung chocolate natin. Matigas na siya. So, ilalagay na natin to dito sa cup. Tignan mo yung consistency para talaga siyang ice cream. Lagay lang natin. Ayan. Ayan. So, ipa-flat lang natin siya. Ayan. So, lagyan na natin ng chocolate dito sa top niya para ma-lock siya or masarado siya. Ayan.
So, nalagyan ko na siya ng chocolate sa top. Next naman, lalagyan na natin siya ng popsicle stick para may hawakan tayo. Itusok lang natin. Ayan. Nalagyan ko na siya ng popsicle stick. So, ilagay na natin siya sa freezer para tumigas siya. Let's go! So, balikan natin to after 24 hours. So, after 12 hours, guys, eto na yung ice cream natin. Grabe. Sobrang excited na ako. Sana nagawa natin siya ng tama. So, buksan na natin. Okay. Oh! Wow! Wow! Tignan nyo. Ayan, oh. Taste test. The moment of truth. Let's go. Mmm. 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 Ang sarap. Wow. I swear, walang biro. Ang sarap niya. I-try niyo to. Sobrang dali lang niya gawin. Ang sarap. Tignan mo naman yan. Diba? Perfect na perfect. Because Wow! Gawin natin. Let's go! So, kailangan natin ng watermelon, fruit by the foot, chamoy sauce, at ang pinaka-favorite ko, tahin powder. So, slice muna natin tong watermelon natin. So, nilagay ko pala to sa ref kasi masarap to kainin kapag malamig. Ayan. Isa pa. Tapos, ikat lang natin to ng pa-rectangle. Ayan. Depende sa trip nyo. Pero gagayahin ko yung sa video. So, na-slice ko na siya. So, next natin gagawin, lalagyan lang natin siya ng popsicle stick para may hawakan tayo. So, ang gagawin natin, lalagyan lang natin to ng butas. And then, ipapasok lang natin to. So, parang ganyan. Hindi ko pa siya natatapos pero natatakam na ako. So, eto na yung mga nagawa natin. Nalagyan ko na din siya ng stick. So, dito na tayo sa exciting part. Maglalagay na tayo ng fruit by the foot. So, ganito yung tsura niya. Ayan, para siyang bubble gum. Grabe, sobrang bango. Amoy candy siya. Ayan. Tanggalin lang natin. Tapos, irolyo lang natin siya dito sa watermelon natin. Natatakam na talaga ako. So, ganun lang. So, ganito yung tsura niya kapag nalagyan mo na siya ng fruit by the foot. So, maglagay lang din tayo dito. Grabe, sobrang enjoy ito gawin. Ayan. So, nalagyan ko na lahat ng watermelon natin ng fruit by the foot. So, next naman gagawin natin, lalagyan na natin siya ng chamoy sauce at tahin powder. Sobrang sarap ng chamoy sauce kasi medyo maalat siya, na maasim, na medyo sour, na medyo maanghang. So, lagyan lang natin siya, buhusan lang natin siya. Ayan. Tapos, brush lang natin. Mag-squeeze lang tayo ng lemon. At ang magpapakumpleto sa lahat, itong tahin powder. So, lagyan na natin siya. Kita nyo yan? So, ganyan yung itsura niya. Lagay lang natin dito. So, lagyan ko lang lahat. Lemon. So, eto na yung finished product natin, guys. And sobrang excited na akong itry ito. Taste test. The moment of truth. Let's go. Sobrang asim. Ang sarap. Itong asim yung gusto ko. Ang sarap. Perfect combo. Grabe. Sarap. I-try nyo to. Grabe. Ang sarap. Perfect yung alat.
yung anghang, yung asim. Grabe, naghalo-halo na. Tignan mo naman yan, oh. Grabe. Sinasabi ko. Tapos ang sarap pa ng watermelon kasi matamis at malamig.这个鱼润把巧克力擀开也很不错，然后给它扎个小辫子，自信做了6个的剪，拿蛋卷一装。压线正好。 Wow! Ganun na pala kadali gumawa ng corneto. Gawin natin. Let's go! So, kailangan natin ito kasi ito yung magsisilbing lalagyan niya. Ito kasi yung parang corneto na shape. Mag-prepare lang tayo ng chocolate. Tapos maglagay lang tayo dito. So, nakagawa na tayo ng madami. So, mag-prepare lang tayo ng mainit na tubig. So, i-melt lang natin to. Ayan, lagay lang natin dito. Mamili kayo ng chocolate na mabilis lang mag-melt. So, habang hinihintay natin mag-melt yung chocolate natin, prepare na natin tong strawberry natin. Depende ko nung gusto niyo yung flavor, pero ako lalagyan ko ng grapes. So, slice lang natin. So, in-slice ko lang yung strawberry natin ng ganito kaliliit. So, kapag nag-melt yung chocolate natin, kagaya nito, ayan, pwede na to. So, next natin gagawin, ikalat lang natin siya. So, gumamit lang ako ng straw. Ayan, ikalat lang natin siya. Ayan, kagaya nito. So, ayan, na-spread ko na yung chocolate natin na parang ganito. So, mag-prepare na tayo nito. Gagawa tayo ng parang ice cream. Ayan. So, nilagay ko pala to sa ref para mag-double yung size niya. At maglagay din tayo ng condense. Ayan. Lagay lang natin tong condense natin. Haluin lang natin. Ayan, kapag ganito na nag-double na yung size niya, pwede na yan. Ilagay na natin tong strawberry na ginawa natin kanina. Ayan. Maganda to para balance yung lasa kasi medyo maasim yung strawberry. So, ayan, nahalo ko na siya. Kuha lang tayo nito, tapos lagay lang natin. Mag-scoop lang tayo dito, then lagay lang natin dito. Ayan. So, dito na tayo sa exciting part. So, ilagay lang natin to dito sa baso. Tapos, ilagay na natin to dito. Sarado lang natin. Lalagyan ko lang siya ng tali. So, eto na siya. So, ganun lang, paulit-ulit lang. Tapos, itali ko lang. Ganyan na kadali. So, eto na yung finished product natin, pero hindi pa to pwedeng kainin kasi kailangan pa tong ilagay sa freezer para tumigas. So, ilagay muna natin siya sa freezer at babalikan natin to after 12 hours. So, after 12 hours, guys, eto na yung finished product natin. Eto na yung DIY corneto natin. Ayan, tignan mo naman yan. Sobrang excited akong matry to. So, bumili lang ako ng cone. So, try na natin. Grabe, guys. Sobrang excited talaga ako nito. Ayan. Wow. Kupitin lang natin. Oh, di ba? Achieve natin. Wow. Kuha lang ako ng isang cone. Tapos, ilagay lang natin dito. Ayan. Perfect fit. Taste test. The moment of truth. Let's go. Para siyang lasang mamahalin na ice cream. Ang sarap. Walang biro, ang sarap niya. At saka sobrang dali lang gawin. Grabe. Wow. Ang sarap. Ang maganda pa dito, pwede kang gumawa ng iba't ibang flavors. Depende sa trip mo. Di ba para talaga siyang corneto, tapos natatanggal pa yan, ayan. Solid ice cream pa to. Masarap na, sobrang dali pang gawin. Wow! Green na watermelon? Ano? Tara? Mukhang masarap yun ah. Gawin natin? Let's go! So last time gumawa ako ng blue na watermelon at hindi natin siya nagawa ng tama. Sana this time itong green na watermelon magawa natin siya ng tama. So una natin gagawin, slice lang natin to. Ayan. Ayan, mga dito. Ayan.
Tas huwag natin to itapon kasi magagamit natin to mamaya. Kailangan lang natin ng bowl para tumayo yung watermelon natin. So tanggalin lang natin tong laman ng watermelon. Tas kailangan natin ng bowl para dito. Ubusin lang natin to. So dapat maubos natin yung laman ng watermelon. Ayan. So natanggalan ko na siyang watermelon sa loob. So ganito yung itsura niya. Ayan. At ito yung nakuha natin. Hindi ito masasayang kasi pwede itong kainin or i-shake. So may nabasa ako ng mga comments sa last video ko na tusukin ko daw ng tinidor para may kapitan yung gulaman natin. Ayan. So tusok-tusukin natin. Kasi last time, di ba, epic fail yung nagawa natin. So sana this time magawa natin siya ng tama. So nalagyan ko na siya ng butas. I-set aside lang natin to at i-ready na natin itong mga gulaman natin. So maglalagay ko ng 3 para solid talaga yung gulaman natin. Lagyan lang natin siya ng warm water. At haluin natin. Siyempre, lagyan din natin ng sugar. Siguro 3 scoop lang. Ito kasi yung nakalimutan ko last time kaya walang lasa yung gulaman natin. At ilagay lang natin siya dito sa kaldero. Ayan. Dagdagan pa natin siya ng tubig kasi malaki yung watermelon natin. At maglagay lang tayo ng chia seed. Feeling ko chia seed yung nilagay niya doon. So ready na yung gulaman natin. Lutuin lang natin siya. So kapag ganitong kumulo na, pwede na yan. So habang mainit pa yung gulaman natin, lagay na natin siya. Ayan. Sana this time, tama na to. Ayun, tamang-tama lang siya. At tatakpan na natin to at hintayin natin mag-set yung gulaman natin or tumigas yung gulaman natin. So after 5 hours, I think okay na siya. I think ready na siya. Ayan. So ganito yung itsura niya guys. Parang feeling ko mas better to kaysa sa una nating ginawa. Sobrang excited na ako. Okay, slice na natin. Okay, sana hindi to epic fail. Okay, grabe. Kinakabahan ako. In 3, 2, 1. Nagawa natin siya ng tama. Ayan o, hindi siya nahuhulog. So slice lang natin. So, ito na yung finished product natin, guys. Feeling ko na-achieve naman natin tong green na watermelon. Taste test. The moment of truth. Let's go. Ang sarap. Mas better ito kaysa sa una. So, gayahin natin yung sa video kasi kinakain nila yung balat. Hinugasan ko na pala to. Let's go. Grabe natuwa ako kasi nagawa talaga natin siya. Tignan mo naman yan, oh. Hindi yan nahuhulog. Perfect to panghanda sa Pasko kasi tignan mo naman, oh. Sobrang cute niya. Lasang gulaman pa din. The best.